Sobrang sama niyo po. Kasasama niyo. May hangganan din ang kasama ninyo. At sigurado akong pagbabayaran niyo na malaki ang kasamaang ginagawa niyo. Ano man yung nangyayari sa'yo, may dahilan yan. At aalamin natin yung dahilan sa isang albularyo. Ang buong akala ko nung unang natuklasan ko ang espesyal na kakayahang meron ako. Imahinasyon ko lamang ang lahat. Pero nang paulit-ulit na ang nangyayari, doon ko natuklasan na meron palang lihim na itinatago sa akin si tatay. Isang lihim na kaugnay sa kakayahang meron ako. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo, tungkol sa karanasan ko nung 9 na taong gulang pa lamang ako. Bali, ang ginawa ko na lamang ay isinulat ko kung paano ako mag-isip nung bata ako. Ang sabi ni tatay, likas na matured daw ako kung mag-isip nung bata pa ako. Bagay na natutunan ko dahil lumaki akong walang ina at malapit ako kay tatay. Ako nga po pala si B-Boy. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Balot! Balot kayo dyan! Noy, balot! Balot kayo dyan, Balot! B-Boy, magandang gabi! Dalawang balot nga ako. Samahan mo na rin ng isang balot ng chicharon. Tay, alam mo na. Ito, Tonying, Dinagdagan ko na rin yan na suka, Alam kong ito yung pinaglilihan ng asawa mo. Uy, opo, Mang Tolits. Gustong-gusto nga araw niya yung tinda niyang balot Kasi pakiramdam niya, sisipag at magiging matalino yung anak namin. Abay, ganun ba? Malay nyo nga naman ganun yung mangyari, di ba? Salamat pala sa pagbili, Tonying. Walang anuman ho, Mang Tolits. B-Boy, maraming salamat Mag-aaral kang mabuti. Opo, salamat po, Kuya Tonying. Anong nangyayari doon kila Pedro? Yun ho ba, Mang Tolits? Nawawala po kasi yung anak niyang dalaga. Yung may sakit sa puso? Si Rika? Opo, hindi nga po namin alam kung anong nangyari. Basta bigla na lang siya umalis. Ay, nako po. Nagsisimula na naman yung tila sumpa sa baryo natin. Nawawala na lang bigla yung may mga sakit. Kaya nga po, Mang Tolits nakakakilabot. Pero wala namang ginagawa aksyon yung barangay natin dahil yung sabi nila, baka dahil daw ayaw lang maging pabigat sa pamilya kaya umalis. Ewan ko. Pero hindi ako naniniwalang ganun lang yon. Maski nga ho ako, Mang Tolits Parang may kakaiba na talaga. Sige. Umuwi ka na at baka naghihintay na yung asawa mo. Hayaan na lang natin sila. Ipagdasal na lang sana na umuwi pa yung anak ni Pedro. Sige ho, Mang Tolits. Una na ho ako Lumingon ako sa direksyon kung saan ang nagkakagulo. Palagi na lang ganito sa aming baryo. Bigla na lamang may nawawalang tao, lalo na yung may mga sakit o nanghihina. Pagkatapos naming magtinda ni tatay ng balut, bumili lang kami ng midnight snack at pambaon ko bukas sa eskwelahan. Para hindi na raw isipin ni tatay bukas pagkagising sa umaga. Pagdating sa bahay, kaagad kong kinuha yung madalas naming pagkabalahan ni tatay pagka-uwi sa bahay. Yung chest na 7 taong gulang pa lang ako, nabili na niya. At saka namin inilabas ang ilang pirasong chichirya na binili namin. Habang naglalaro kami ng chess, biglang nagsalita si tatay. Alam mo, anak, medyo naiingit na talaga ako sa'yo, Bakit naman po, tay? Kasi, ikaw palagi yung hinahanap ng mga buwibili. Mas mabenta yung balot at tinda ko kapag kasama kita. Palibasa, cute na cute ka para sa kanila. Ayaw niyo po nun, tay? May maswerte po kayong anak? Ay, oo. Maswerte talaga ako. Pero hindi ko na lang maiwasan mag-isip. Paano kapag nagbinata ka na? Sasama mo pa rin ba ako magtinda? Baka ayaw mo na dahil pagpapapogi na lang iisipin mong gawin. Tayo naman, masyado kayong judgmental. Siyempre, sasamahan ko pa rin kayo. Baka ako na nga lang yung magtitinda lalo na kapag uugod-ugod na po kayo Abay, grabe ka naman bata ka. Malayo pa yung araw na magigiugod-ugod na ako. Tignan mo nga naman, Panalo ako. Si tatay talaga, ang daya,
Nililito niyo po ako eh. Natalo tuloy ako. Bata ka pa talaga, B-boy. Mabuti pa. Bukas ka na bumawi sa akin at matulog na tayo. Dahil may pasok ka pa sa school bukas. Ang daya mo naman, tay. Maglaro pa po tayo kahit isang beses, oh. Anak, marami pa tayong araw na pwede tayo maglaro ng chess. Pero paano po kung kagaya ni nanay? Yung hindi niyo po inaasahan. Anak naman, hindi mawawala ng basta-basta si tatay. Mahaba pa ang buhay ko, kaya huwag kang mag-alala. Matulog na tayo. Bukas na lang ulit ng gabi. Sabi mo yan, tay, ha? Dapat umabot po kayo ng 100 years old. Kung gusto mo, umabot pa ako ng 200, eh. Niloloko niya naman ako, tatay, eh. Tinawanan na lamang ako ni tatay. Nag-umpisa na kaming magligpit ng kinainan namin. Pagkatapos ay pumasok na kami sa kwarto para matulog. Isa po akong premature baby. 7 buwan pa lang daw ang tiyan ni nanay. Pinanganak na niya ako. Kaya lang pagkapanganak niya sa akin, nagkaroon daw ng komplikasyon kaya namatay si nanay. Hindi ko man lang nakasama ang nanay ko. Si tatay lang ang bumuhay sa akin at hindi na rin siya nag-asawa pang muli. Ayos naman akong si tatay lang ang kasama ko. Pero hindi ko maiwasang isipin kung ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng isang nanay. Masarap namang magmahal si tatay. Ramdam kong sobrang mahal niya ako. Pero masarap bang magmahal ang isang nanay? Hindi ko po alam ang pakiramdam nun dahil hindi ko naman naranasan. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil kailangan ko pang pumasok sa eskwelahan. Inasikaso pa ako ni tatay at hinatid sa school. Pagdating naman ng uwian, kuhaan din ang report card namin at may meeting ang mga teachers. Nang matapos naman ang meeting at bigayan ng report card, pinaiwan muna ako at si tatay. Tay, pasensya na po kayo kung pinaiwan ko po kayo, ha. Alam ko naman pong busy kayo. Ayos lang po yun, ma'am. Ano po bang problema? Bakit niyo po ako kailangan kausapin? Kasi ho, tay, ang anak niyo hong si B-Boy, madalas na nakakatulog sa kalagitnaan ng klase. Balita ko ho kasi pinagbebento niyo raw ng balot at penoy sa gabi. Yun yung sabi ng mga kaklase niya. Ma'am, hindi naman po ako pinagbebenta ni tatay. Ako po yung may gusto na magbenta. Shh! B-Boy, huwag kang makisabat sa usapan namin ng teacher mo. Sorry po, tay. Ma'am, pasensya na po kayo, ha. Pero kagaya nga na sinabi nitong anak ko, hindi ko talaga siya pinipilit magtinda. Gusto niya talaga sumama sa akin at magtinda rin. Kayo po ang tatay, kayo po ang masusunod. Baka po kasi mapagod si B-Boy. Sa ngayon po hindi pa naman nakaka-apekto sa grades niya yung pagtulog niya sa klase. Pero kung magtutuloy-tuloy yun, baka mas lalo pa siya mapagod at hindi na siya makapag-aral ng mabuti. Pasensya na po talaga, mama. Hayaan niyo po, babawasan ko yung mga araw na sasama siya sa akin sa pagtitinda. Para kahit papano makasama siya sa akin at meron din po siyang pahinga. Maraming salamat po, tay. Asahan niyo pong gagabayan ko rin si B-Boy. Matapos kausapin ni Ma'am Laura si tatay, umuwi na kami. Naghintay ako na magsalita si tatay hanggang sa makauwi kami. Pero wala akong narinig hanggang sa nasa bahay na kami at kumakain na kami ng hapunan. B-Boy, narinig mo naman siguro yung sinabi ng teacher mo kanina, di ba? Opo, tay. Huwag ka muna sumama sa akin sa pagtitinda ng balot. Sa tuwing may pasok ka kinabukasan, sa Sabado at Linggo na lang. Pero tay, ano naman po gagawin ko dito sa loob ng bahay sa mga oras na nagtitinda ka ng balot? Bata ka, B-Boy. Hindi ka ba pwedeng makipaglaro sa mga kaedad mo? Parang wala kang kaibigang bata. Wala naman po talaga eh. Anong ibig mo sabihin wala? Wala po akong mga kaibigang kaedad ko dahil wala po akong nanay. Namalas daw po ako, kaya namatay daw na maaga yung nanay ko. Meron pa nga po nangaasar dahil mambabalot daw po kayo. Ano naman masama sa pagtitinda ng balot? Loko-loko rin naman yung mga batang yun ah. Hindi ko po alam eh. Gusto ko na nga po lumaki para marami na akong maging kaibigan. Mas marami po akong kaibigan na matatanda kaysa sa mga bata eh. Kahit ba isa, wala. O nagpapalusot ka lang sa akin dahil gusto mo sumama?
Totoo naman po yung sinasabi ko sa inyo, Tay. Wala naman po talaga ako kaibigan eh. Tsaka isa pa po, hahayaan niyo na lang ba ako dito sa bahay ng walang kasama at mag-isa lang? Sa bagay tama ka. Hindi natin alam kung kailan may biglaan na lamang dadating na masasamang loob dito sa bahay natin. O sige, uuwi na lang tayo mamaya na maaga. Imbis na umuwi na alas 10 ng gabi o alas 12. At pag uwi natin, hindi na tayo maglalaro pa ng chess. Matutulog na lang tayo ng diretso. O sige po, Tay. Pero pwede po bang sa Sabado at Linggo maglaro po tayo? Oo naman. Doon na lang tayo maglaro. Tuwang-tuwa ako na kahit papano ay isasama pa rin ako ni tatay. Totoo naman talaga na wala akong kaibigan sa mga kapitbahay man o eskwelahan. Sa eskwelahan kasi, iniisip nilang weirdo ako dahil sumasama ako kay tatay sa pagtitinda ng balut. Habang sa mga kapitbahay namin, iniisip naman nila na malas ako dahil namatay agad ang nanay ko nung ipinanganak pa lang ako. Hindi ko alam kung bakit ganun nila ako kung tingnan. Wala rin naman akong ginagawang masama sa kanila para sabihan nila ako ng ganun. Pero wala akong magawa dahil kahit ipaliwanag ko pa ang sarili ko, wala namang makikinig sa akin. Matapos maghapunan, dumiretso na kami ni tatay sa pagtitinda ng balot. Habang nagtitinda, nakita namin si Chichay, yung batang palaboy na madalas sumingi ng chicharon sa amin. Mang Tolits, B-boy, sa wakas po nandito na kayo. Oh, Chichay, iniintay mo ba kami? Oo may ibibigay kasi ako sa inyo. Ano naman yun? Eto, Oh, para saan naman yan? pambayad ko to sa mga utang ko sa inyo. Aba, nakadilihensya ka ata ngayon ah. Nangalakal ka? Oo, nakarami-rami kami ng bote ng gin dun kila Kuya Toning. Nanganak na kasi yung asawa niya kaya nag-celebrate. Nanganak na? Abay, akalain mo nga naman oh. Bilis talaga ng panahon. Babae raw o lalaki? Lalaki po, Mang Tolits. Kaya nga po tuwang-tuwa si Kuya Toning eh. Sige. Mabuti pa, dadalaw kami ni B-Boy doon sa susunod na araw. Mabuti pa nga po. Eto na nga po pala, yung bayad ko po to sa utang ko pong chicharon. Uy, ano ka ba, Chichay? Bigyan na namin yun ni tatay, no? Nakakahiya naman kasi eh. Namumuhunan kaya kayo dun. Oo nga, pero ang isa o dalawa, hindi naman kami malulugi doon. Pero utang pa rin yun para sa akin, B-boy. O siya, ganito na lang. Akin na ang bayad mo. Pagkatapos bibigyan kita ulit ng chicharon. Ayos ba yun? Para naman pong hindi pa rin ako nagbabayad ng utang kapag ganun. Okay lang naman yun. Huwag mo na isipin yung utang. Itay, itong si Chichay, bata pa lang takot na sa utang na loob ba? At saan mo naman narinig yung utang na loob na sinasabi mo? Kay Aling Buring po. Ikaw talagang bata ka, oh. Chichay, sa'yo na to. Sigurado po ba kayo, Mang Tolits? Sigurado ako. Teka. Naihihina ako, B-boy. Bantayan mo muna tong tinda natin, ha? Makikibanyo lang muna ako. O sige po, tay. Ako na pong bahala. Baka po magkasakit kayo sa bato pag pinigil nyo yan, eh. B-boy, Hello po, Doña Almira. mabuti naman at naabutan ko kayong dalawa. Nung isang araw pa akong naglalaway sa balot eh. Kaya lang madalas ko naman kayong hindi makita dito. Ganun po ba? Bali, naglalako na po kami, Doña. Para maubos na po kaagad yung paninda namin. Kung sa bagay tama ka. Pabili nga ako ng 2 pirasong balot. Samahan mo na ng 2 penoy at saka ng 1 chicharon. Hindi po ba kayo ma-high blood, Doña? Baka po ma-high blood po kayo sa dami ng binibili nyo. Ikaw talagang bata ka. Hindi ko naman kakainin ang lahat ng yan. Pasalubong ko sa ibang tauhan sa bahay. Ganun po ba? Ito na po. Ito na po yung binili nyo, Doña. Maraming salamat, Happy Boy. Oh, eto na ang bayad ko. Wala po akong barya sa 500 eh. Wala pa po kami panukli. Ay nako, keep the change na lang, B-boy. Ho? Pero masyado po ito malaki, Doña. Halika nga dito. Eto na. Sige na, tanggapin mo na ito.
Huwag ka nang mahiya. O sige po, Donya. Maraming salamat po ah. Natigilan ako sa pagsasalita nang hawakan niya ang kamay ko para ibigay ang 500. Para bang may kung anong kuryenteng dumaloy mula sa kamay niya patungo sa akin. Hindi agad ako nakagalaw, lalo na nang may kung anong lumitaw sa isip ko. Napapikit ako nang sumakit ang ulo ko dahil sa mga yon. Nakakita ako ng isang malaking ibon. Kasing laki siya ng tao at lumilipad ito. Pagkatapos ay may nakita akong mga dugo sa paligid at may mga kamay na duguan. Pag-aangat ko ng tingin, nakita ko si Doña Almira na may dugo sa labi. Kung hindi lang may umalog sa akin, hindi pa ako babalik sa wisyo ko. Biboy? Biboy, ano nangyayari sa'yo? Uy, Biboy! Dumudugo yung ilong mo! Ano? Biboy! Ano nangyari sa ilong mo? Bakit may dugo? Nung pinagbentahan niya po kasi si Doña Almira, tapos kinuha yung bayad nito. Bigla na lang pong natulala si Biboy tapos dumugo yung ilong. Ano? Diyos ko. Anong nararamdaman mo, anak? Tay, may nakita po ako. Ha? Anong nakita mo? May nakita po akong parang napakalaking ibon. At si Doña Almira po. O sige. Mamaya na natin pag-usapan yan. Punasan na muna natin yung ilong mo at pahupain yung pagdurugo. Sinasabi ko na nga ba eh. Baka naman dahil yan sa kulang ka na sa tulog. Imbis na ipaubos pa namin ang paninda namin, ipinatinda na lamang ni tatay sa ibang tao ang mga paninda naming balot para hindi naman masayang. Pagkatapos ay umuwi na kami sa bahay. Ikinuha ako ni tatay ng maligamgam na tubig at saka bimbo. At habang ipinupunas niya yon sa akin, tinanong niya ako sa kung anong nangyari. Ano ba talaga nangyari, anak? Naghanap ako ng maiihian. Pagkatapos, pagbalik ko, dumudugo na yung ilong mo. Itay, hindi ko rin po alam talaga yung nangyari. Basta po, nahawakan ko lang yung kamay ni Doña Almira. Bigla na lang pong nagbago yung paligid. May nakita po kasi akong malaking tao na ibon eh. Para pong halimaw yung mukha niya. Tapos si Doña Almira po, may ano ho. May nakita po kung dugo sa bibig niya. May dugo? Sigurado ka ba sa nakita mo, anak? Baka dahil lang dumugo yung ilong mo kaya nagkaroon ka ng imahinasyon. Tay, parang hindi naman po yung imahinasyon yun eh. Dahil parang nasa harap ko po talaga yung nangyari. Kaya lang putol-putol po. Para pong may TV sa harap ko. Sigurado ka ba sa mga nakita mo, anak? Opo, tay. Nakakatakot kaya po eh. Baka pagod lang yan. Halika na at matulog na tayo. Mabuti na lang at Sabado bukas. Kaya kahit tanghali ka na kung gumising ayos lang yon. Talaga po, tay? Tingin niyo po, pagod lang po talaga to? Oo, halika na. Huwag mo na masyadong isipin yung bagay na yan. Kahit pa nag-aalangan ako na baka hindi naman talaga dahil lang sa pagod. Hindi na ako sumagot pa kay tatay at sumunod na lang sa kanya na matulog na. Ilang araw matapos ang insidenteng yon, akala namin ni tatay, hindi na mauulit pa hanggang sa... Biboy? Biboy! Hoy! Dumudugo yung ilong mo! Ha? Dumudugo na naman yung ilong ni Biboy. Tay, nakita ko po si Kuya Tunying. Nagsisinungaling po siya sa asawa niya. Ang sabi niya, hindi na talaga siya ulit tataya sa loto pero... Diyos ko naman, Biboy. Ano mo pinagsasabi mo? Biboy! Teka, paano mo nakita yun? Huwag mo sasabihin sa asawa ko yun ha. Magagalit naman yun. Tunying, pasensya ka na. Napadaan kasi kami sa lotohan at nakita ka namin. Mabuti pa, umuwi ka na at dalhin mo na tong chicharon, no? Eto pa, dagdagan mo yung chicharon. Baka magustuhan na asawa mo. Talaga ho, Mang Tolits? Salamat po ha. Sana huwag niyo na lang bagitin pa sa asawa ko. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka manalo eh. Makakaasa ka, Tunying. Pero sana, huwag mo nang dalasan yung pagtaya mo, ha? Oo, maraming salamat po sa chicharon ha. Halika, B-boy. Punasan natin yung ilong mo. Itay, ilang araw na po nangyari to sa akin sa tuwing may nahawakan ako ibang tao.
Di po kaya maubos na yung dugo ko dahil sa kadudugo ng ilong ko? Siguro nga kailangan na natin ipakonsulta yan, anak. Ibig po bang sabihin, tay? Pupunta tayo sa bayan para magpunta sa ospital? Naku, baka nababaliw na ako. Hoy, ano ba pinagsasabi mong nababaliw, B-boy? Hindi ka nababaliw. Kung ano man yung nangyayari sa'yo, may dahilan yan. At aalamin natin yung dahilan sa isang albularyo. Sa albularyo ho? Ano naman po magagawa ng albularyo sa pagdurugo ng ilong ko? Ang totoo niyan, anak may hindi ako nasabi sa'yo. Oh, ano po yun? Mabuti pa, tapusin na natin itong pagtitinda natin ng balot. Bukas na bukas din sasabihin ko sa'yo pagkatapos natin pumunta sa bahay ng albularyo. O sige po, tay. Sa ngayon, huwag ka muna magtinda at makipag-usap sa kahit na kanino. Pero tay, huwag na matigas ang ulo mo, anak. Sundin mo na lang ako. Alam ko sa sarili ko na mahihirapan ako na huwag makipag-usap sa ibang tao. Dahil ugali ko na talaga ang makipagkaibigan at makipag-usap. Lalo na sa mga customer. Kaya nahirapan ako. Nakasimangot lang akong nakasunod kay tatay habang pinapaubos niya ang mga tindang balot. Kinabukasan, kagaya ng sinabi ni tatay ay maaga pa lang dumiretso na kami sa kakilala niyang albularyo. Ang sabi niya, mahaba raw kasi ang pila doon. At tama nga, 7:00 pa lang ng umaga. Halos pang 10 na kami sa magpapakonsulta sa albularyo. Tay, ba't po tayo sa albularyo kukonsulta? Hindi po ba pwede sa doktor? Kasi po, dumudugo na yung ilong ko Ipapaliwanag ko na lang sa'yo mamaya kapag nakauwi na tayo. At may nasabi na sa ating albularyo. Mas ako ang nakakaalam, B-boy. O sige po, tay. B-boy, kayo na ang susunod. Tayo na, B-boy. Tumayo ka na dyan. Ano bang nangyari sa kanya? Anak, paliwanag mo sa kanya yung lahat ng nararamdaman mo. Kapag po may nahawakan ako ibang tao, nakikita ko po yung mga ginagawa nila. Para pong nagiging ako sila. Pagkatapos nun dumudugo na ho yung ilong niya. Hawakan ko nga ang kamay mo, iho. Ito po. Ito po yung kamay ko. Hindi ordinaryong bata ito. Mukhang namana niya ang isang kakayahan. Ano pong kakayanan? Meron ba sa pamilya ninyo na may kakaibang kakayanan o kapangyarihan? Opo. Yun po yung yumao ko asawa. Kung ganun hindi ka na dapat nagtaka pa kung bakit ganito ang anak mo. Alam mo naman pala Gusto ko lang po makasiguro. Isa pa po, bata pa siya Gusto ko lang malaman kung anong kakayanan niya. Kasi wala talaga ako alam noon sa asawa ko. Huli na malaman ko. Noong wala na siya. Kung ganun aalamin ko ang iba pa niyang kakayahan. Maraming salamat ho, Aling Nene. Akin na nga ulit yung isa mo pang kamay, B-boy. Ito po. Pero, bakit hindi ko po nakikita yung nakaraan nyo? May proteksyon ako sa ganyan. Mabuti pa huwag ka na munang magtanong. At kailangan kong mag-focus para malaman kung hanggang saan ang kakayahan mo. Hinawakan ng albularya ang kamay ko at saka pumikit. May mga binubulong siya sa hangin na hindi ko maintindihan. Gusto ko sanang malaman kung ano ang mga sinasabi niya. Pero ayaw ko namang istorbohin siya kaya nanahimik lang ako. Hanggang sa may kinuha siyang langis at ipinahid yon sa ulo ko. Hinilot-hilot niya ang ulo ko habang nakapikit pa rin at may kung anong sinasabi. Naisip ko noon, hindi kaya minumura na niya ako? Hindi ko rin kasi alam. Basta't naghintay lamang ako hanggang sa magmulat siya ng mga mata at tiningnan ako. Sa ngayon, dahil bata pa siya, masyado pang mahina ang kakayahan niya, kaya dumudugo ang kanyang ilong. 2 hanggang 3 araw lang ang kakayanin niyang malaman. At kapag sumobra doon, pwedeng dumugo ang ilong niya o kaya naman ay bigla siyang himatayin. Hindi po ba makakasama sa kanya yon? Ayun na nga ang nakakasama. Pwede siyang maubusan ng dugo o kaya naman kapag hinimatay siya mauntog siya sa kung saan. Kaya dapat na hindi niya madalas ginagamit ang kakayahan niyang yan. Gagamitin niya lamang yan sa oras ng pangangailangan.
Pero hindi po ba pwedeng ipalis na lang ito? Ipaalis ang alin? Ang kakayahan niya. Abe, wala akong kakayahang alisin ang kakayahan niya. Isa pa regalo yan ng may kapal at dapat naaalagaan. Pero, Ang mabuti pa bibigyan ko siya ng anting-anting. Yung magpoprotekta sa kanya para hindi niya agad-agad makita ang nakaraan ng isang tao. Makikita niya lang yon kung aalisin niya ang proteksyon. B-boy, ayos lang ba sa'yo na meron kang ganyang kakayanan? Ayos lang naman po sa akin, Tay. Kung ayos lang po sa inyo. Sa tingin ko'y wala pa siyang kakayahang magdesisyon para sa sarili niya. Para sa akin mas mabuti talagang gawin bigyan na muna siya ng proteksyon. Kung sakaling ayaw niya sa kakayahan niya, kapag kaya na niyang magdesisyon ng siya na lamang mag-isa, may kilala akong kayang gumawa ng ganong bagay. Siguro nga'y gano'n na lamang ang tamang gawin. Baka kasi balang araw, pagsisihan niya yan kapag pinaalis niya ang kakayahan niya. Kaya nga sana na lang gamitin niya sa tama yung kakayanan na mayroon siya. Binigyan ako ng albularya ng 1 kwintas. Ang sabi niya, wag ko raw hubarin yon kung ayaw kong dumugo ulit ang ilong ko. Naiintindihan ko naman ang lahat ng pinag-usapan nila ni tatay. At sa tingin ko naman, nasa tamang edad na ako para maintindihan ng mga yon. Matapos naming magpakonsulta sa albularya, umuwi na kaagad kami. Kilala ko si tatay na hindi magkukwento sa akin hanggang hindi kami nakakauwi. Kaya nang makauwi kami, doon ako nagtanong. Tatay, narinig ko po, may nakuha po akong kakayanan kay nanay Totoo po ba yun? Totoo yun, anak. At yun din yung gusto ko sanang sabihin sa'yo. Bakit ngayon yun lang po sinabi sa akin? Saka ko na lang din nalaman yung tungkol doon. Doon namatay siya. Sinabi sa akin ng pinsan niya. Tsaka isa pa, hindi ko na maakalain na mamanahin mo yung ganong klase niyang kakayanan. Hindi rin ako makapaniwala. Tay, ayoko pong alisin yung kakayanan ko to. Para po kasing may superpowers ako ayos lang naman sa akin yun, anak. Ang ayaw ko lang sana gamitin mo yan sa masama. Sana gamitin mo yan sa mabuting bagay ang powers mo na yan. Tatay naman talaga Kayo po yung nagbalaki sa akin. Kaya syempre, gagamitin ko po ito sa mabuti. Abay, talagang nabobola ka pa talaga. Halika nga rito at uminom ka na ng gatas mo. O sige po, Tay. Maraming salamat po sa gatas, Basta't siguraduhin mo lang na susunod ka sa pangako mo. At saka nga pala, hanggat maaari, huwag ka masyadong makikipag-usap sa kung sino-sino. Imbitahan mo lang ngayon yung pakikihalbuilo mo sa mga tao. Sa school po, kaya ko pong iwasan. Pero paano ko po iwasan yung mga customer natin, Tay? Basta, ganun ang gagawin mo kapag gusto mo pa rin sumama sa akin sa pagtitinda. O sige po, iiwas na po ko, Tay. Basta huwag niyo lang po akong patigilin sa pagsama sa inyo. Mabuti, dahil ikukulong talaga kita dito sa bahay kapag hindi ka sumunod. Nahirapan ako sa pagbabagong nangyari sa akin. Natural kasi na pala kaibigan ako sa mga customer. At sa school naman, naiiwasan ko ang hindi makipag-usap dahil ang mga kaklase ko mismo ang may ayaw sa akin. Pero sa pagtitinda ng balut, kailangan naman talagang makipag-usap o kaya'y mahawakan ng kamay nila sa oras na aabutin ko na ang bayad. Sabi kasi ni tatay, kahit na may proteksyon na raw ako, hindi namin alam kung kailan magkakaroon ng biglaang problema. B-boy, bakit parang hindi ka na yata namamansin? Hindi ako pinayagan ni tatay Ha? Hindi ka pinayagan ni Mang Tolitz? Parang imposible namang pinagbabawalan kanyang makipag-usap sa akin. Hindi naman sa pinagbabawalan niya ako makipag-usap sa'yo. Ang pinagbabawal niya ay yung mahawakan mo ko. Grabe naman yun. Bakit naman? Yung mabahong amoy ko ba yung naging dahilan ng pagdudugo ng ilong mo? Siyempre hindi yun. Basta, ayoko sabihin yung dahilan. Secret lang kasi namin yun ni tatay. Secret? Ano namang secret yan? Secret nga Paano ko naman sasabihin kung secret nga? Sus naman, parang hindi mo naman ako kaibigan, B-boy. Sabihin mo na kasi sa akin. Ayoko nga. Magagalit si tatay. Magaling pa naman akong magtago ng sikreto. May sikreto ka ba na pinagkalat ko?
Kahit nga yung nangupit ka ng dos kay Mang Tolits, hindi ko naman pinagsabihan ah. Hala, huwag kang maingay dyan. Ay, sasabihin ko na lang pala kay Mang Tolits. Total, wala ka namang tiwala sa akin eh. Ay, nako. O sige na nga, sasabihin ko na. Total, sigurado naman ako na hindi ka maniniwala sa akin eh. Ano nga ba kasi yun? Eh, yun na nga. Kaya hindi na ako masyadong pinapahalubilo ni tatay sa ibang tao dahil may superpowers ako. Superpowers? Ay naku, B-boy. Huwag ka nga ambisyoso. Eh, sinabi ko na nga ba, hindi ka maniniwala sa akin eh. Eh kung ganon, sige nga. Ano naman yung superpowers mo? Si Batman ka ba? Si Superman ka ba o si Spider-Man? Ewan ko sa'yo. Hindi ko na nga sasabihin sa'yo. Ano nga kasi yung dahilan? Eh, ano pa bang dahilan yung sasabihin ko sa'yo? Eh kung superpowers nga, ano nga yun? O sige, ganito na lang. Ipapakita ko na lang sa iyo yung powers ko. O sige nga, para malaman ko kung totoo nga ba talaga yung sinasabi mo. O sige, teka lang ha. Para mapaniwala ko si Chichay, kaagad kong hinubad ang proteksyon na binigay sa akin ng albularya. At saka ako hinawakan ng kamay niya. Maya-maya pa, nakita ko na ang ginawa niya kanina lang. Saglit ko lang siyang hinawakan dahil umikot na kaagad ang paningin ko. At nakaramdam ako ng sandaling pagkahilo. Pagkatapos, isinuot ko na ulit ang proteksyon. Oh, ano na? Ano na yung powers na sinasabi mo? Butas yung panty mo, no? Ano? Paanong naninilip ka, no? Hindi, no? Nakita ko yun na kinuha mong nakasampay tapos sinuot mo. Ang bastos mo naman, B-boy. Eh, hindi. Eh, pagpaliwanagin mo muna ako. Nakakakita ko kung anong ginagawa ng tao sa nakaraan. Ilang oras o hanggang 3 araw. Ay naku, wag mo nga ako pinaglololo ko. Sigurado akong talagang sinisilipan mo ko. Pinagkatiwalaan pa naman kita tapos ganyan yung gagawin mo sa akin. Ang bastos mo naman. Eh, hindi nga kita sinilipan. Sadyang yun lang yung nakita ko. Kung gusto mo, hawakan pa ulit kita para... Hindi na, no? Ayoko na. Oh, saan ka pupunta? Pero nakita ko, dinalaw mo yung tatay mong laseng ko kanina umaga. Ano? Paano mo naman nalamang buhay pa yung tatay ko? Tsaka paano mo nalaman na laseng ko siya? Eh kasi nga, nakikita ko yung nakaraan mo. Ayoko sana sabihin sa'yo pero napilit mo ko eh. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga lang. Uy, huwag ka naman umalis oh. Tinalikuran na ako ni Chichay at tuluyan niya na akong iniwanan. Napabuntong hininga na lamang ako at humaba na lang ang uso ko. Sakto naman na nakita ko si tatay na palabas na ng inaangkatan namin ng balot. Dumaan pa ang ilang araw at patuloy na gano'n ang nangyari. Palagi kong suot ang proteksyon ko para hindi ko makita ang nakaraan ng ibang tao. Pero minsan, hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko. Kapag naku-curious ako sa isang tao, inaalis ko ang proteksyon para sumilip sa nakaraan. Hanggang sa mahuli ako ni tatay na ginagawa yon. Matigas talaga ang ulo mo, bata ka. Sabi ko sa'yo, huwag mong hubarin yung kwintas ah. Pero hinubad mo pa rin. Tingnan mo at dumudugo na naman yung ilong mo. Kapag natuyaan ka talaga ng dugo sa ginagawa mo, ewan ko na lang. Eh, sorry po talaga, tay. Pasamahan niyo pa rin ako sa pagtitinda ng balot. Sorry po talaga, hindi na mauulit yun. Hindi na talaga mauulit yun. Dahil bahay at school na lang ang pwede mong puntahan. Tatay naman eh. Wala po akong gagawin dito sa bahay pagkatapos ng klase. Please naman po, isama niyo na ako. Hindi talaga pwede. Huwag na matigas ang ulo mo ha. Pinayagan na nga kitang hayaan na lang yung kakainan mong yan. Huwag mo na lang sanang abusuhin yan. Wala na akong magawa kung hindi ang tanggapin ng kagustuhan ni tatay. Kaya simula nung araw na dumugo ulit ang ilong ko, talagang hindi na niya ako isinama pa sa pagtitinda. Sinubukan ko na lang na makipagkaibigan sa ibang batang kapitbahay namin. Nakipaglaro din naman sila sa akin. Siguro, naawa ng pagsabihan sila ni Aling Puring na isali ako. Nakawawa naman daw ako dahil lagi nila akong tinutokso. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit hindi ako nag-e-enjoy sa pakikipaglaro sa kanila. Para bang may hinahanap pa akong ibang gagawin. Siguro dahil sanay na akong magtinda ng balot, imbis na makipaglaro lang sa mga batang kasing edad ko.
Isang araw habang palabas ako ng school para umuwi, nakita ko si Doña Almira na naglalakad patungo sa direksyon kung saan ang mansyon niya. Malapit lang kasi sa school namin ang mansyon niya, kaya siguro naglalakad lang siya. May kung anong kuryosidad ang kumiliti sa malikot kong utak at palihim ko siyang sinundan. Inalis ko rin ang proteksyon na suot ko at inilagay yon sa aking bulsa. Curious talaga ako sa nakita ko sa nakaraan niya. Sa lahat kasi nang nahawakan ko ang kamay, sa kanya lang ang kakaiba. Hanggang sa tuluyan siyang makarating sa mansyon niya. Pinagbuksan siya ng gate habang ako ay nakatanaw lang sa kanya. Pero bago siya pumasok, napalingon siya sa direksyon ko at bigla akong tinawag. Oh, B-boy! Bakit nandito ka? Magandang hapon po, Doña Almira. Magandang hapon din. Anong ginagawa mo dito? Wala naman po. Pupunta po sana ako sa bahay ng kaklase ko. Napadaan lang po ako. Ano namang gagawin mo sa bahay ng kaklase mo? Kagagaling nyo lang sa eskwela. Ibalak po kasi namin maglaro sa bahay nila eh. Ganun ba? Siya nga pala. May mga lumang laruan ng mga anak ko sa bahay namin. Nakatambak lang doon. Halika't kunin mo sa loob. Nabigla ako nang hawakan ni Doña Almira ang kamay ko. At akmang isasama ako sa loob ng bahay. Sa labis na kaba, saglit lamang ay may nag-flash sa utak ko. Dahil hinata ko rin kaagad ang kamay niya. Abay, bakit mo hinatak ang kamay ko? Halika na sa loob para may madala ka sa kaklase mo ng mga laruan. Hindi na po, Doña Almira. Nagmamadali po kasi ako eh. Nandun po si tatay, naghihintay sa akin. Nasa bahay ng kaklase mo ang tatay mo. Oo po. Baka po magalit siya kapag nahuli ako ng dating eh. Hindi yun magagalit. Pwede mo namang sabihin sa kanya na nakasalubong mo ko at binigyan kita ng mga laruan. Hindi na po talaga. Maraming salamat po sa alok, Doña Almira ah. Hindi ko na hinintay pang may idagdag pa siya sa kanyang sasabihin. Agad na akong tumakbo palayo para makalayo sa kanya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko matapos kong tumakbo ng malayo mula sa kanyang mansyon. Kahit kasi konti lang ang nakita ko sa nakaraan ni Doña Almira. Tandang-tanda at hindi ko naman yun makakalimutan. Nakita ko ang mukha ni nanay sa kanyang nakaraan. Napakaganda ni nanay na nakangiti kay Doña Almira. At kahit na hindi ko pa nakikita ang totoong mukha ng nanay ko, gabi-gabi ko namang tinitingnan ang picture niya. Kaya sigurado ako na si nanay yon. Pero ang nakakapagtaka, bakit si nanay ang nakita ko? Ang sabi ng albularya, hanggang 2 o 3 araw lang nang nakalipas ang makikita ko sa nakaraan ng isang tao. Nakakapagtaka namang nakita ko si nanay. O baka naman kamukha niya lang yon. Iiling-iling na bumuntong hininga ko at nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa makasalubong ko si Kuya Tonying. Oh, B-boy. Himala yatang nakita kitang hindi nagtitinda ng balot ah. Tsaka naka-uniform ka pa. Ba't hindi ka pa umuwi? Hinahanap ka na ng tatay mo ah. May dinaanan po kasi ako. Naku, lagot ako nito kay tatay. Baka magalit at late na akong uuwi. Lagot ka talaga. Hinahanap ka nun kanina pa. Dahil sa nangyari kay Lola Pedring. Hindi ba suki niyo yun? Opo. Bakit po? Ano po ba nangyari sa kanya? Ayun. Bigla na lang nawala. Nawala po? Para pong naulit na naman yung nangyari sa mga taong nawawala kapag nanghihina na. Ganun na nga. Naku, ano ba naman kasi nangyayari sa baryo natin? Bakit sunod-sunod yung mga taong nawawala? Nakakapagtaka naman talaga na umaalis na lang silang bigla. Hindi naman pwedeng pare-pareho sila ng dahilan, di ba? Kaya nga po, Kuya Tonying eh. O siya, sige na. Wala ka nga palang alam sa mga ganitong bagay dahil bata ka pa. Umuwi ka na't baka magalit yung tatay mo kung mas tatagal ka pa. O sige po, Kuya Tonying. Maraming salamat po ah. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang mapaisip sa kung ano ang pwedeng nangyayari sa mga taong hinang-hinana dito sa aming baryo. Pero kahit anong isip ko, wala talaga akong maisip. Siguro dahil bata pa naman ako at wala pa sa isip ko yon. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si tatay na hindi mapakaling napatayo mula sa upuan.
Nang buksan ko ang pinto at pumasok ako. Nandito na po ako, Tay. Oh, saan ka na naman ba galing, bata ka? Ba't ang tagal mo? Sa school po ako galing, Tay. Kalahating oras ka naglakad mula sa school hanggang dito. Sa uli pagkakatanda ko, 10 hanggang 15 minuto lang yung lakad doon. Nakipagkwentuhan pa po kasi ako sa kaklase ko, Tay. Nga po pala, nakasalubong ko rin po si Kuya Tunying. Ang sabi po niya, nawawala daw po si Lolo Pedring. Oo, nawala siya. Kaya nga hinihintay kita bakit naman po, Tay? Pupunta tayo sa bahay ni Lolo Pedring. Susubukan natin yung kakainan mo. Sa paanong paraan po natin malalaman yun, Tay? Susubukan mo hawakan yung kamay ng asawa ni Lolo Pedring para malaman mo kung sino-sino yung madalas niyang makasalamuha. Bakit po yung asawa niya? Paano po kung may nakasalamuha po si Lolo Pedring na hindi naman nakasalamuha ng asawa niya? Wala tayong ibang masusubukan. Ang sabi, madalas din naman magkasama yung mag-asawa Dahil mahal naman ni Lolo Pedring yung asawa niya. Kaya imposibleng bigla na lang umalis si Lolo Pedring dahil nagkaroon lang siya ng sakit. O sige po, Tay, subukan po natin. Baka sakali, masubukan ko na rin sa wakas yung superpowers ko. Pinuntahan nga namin ang bahay nila Lolo Pedring. Pagdating namin doon, iyak nang iyak ang asawa ni Lolo Pedring. Kinausap siya ni tatay at nang ako na ang kumausap sa kanya, kinailangan kong hawakan ang kamay niya para subukan siyang pakalmahin. Noong una, nakakausap ko pa siya. Pero nagtaka na sila nang bigla akong matulala. Hindi ko pa kasi kontrolado ang kakayahan ko. Kapag nakakapasok ako sa nakaraan nila, nawawala ako sa tunay kong wisyo. Hanggang sa maramdaman kong may pumatak mula sa aking ilong. Kaagad na hinila ni tatay ang kamay ko at saka pinunasan ang ilong ko. Nag-alala ang asawa ni Lolo Pedring sa nangyari sa akin. Pero sinabi ni tatay na normal lang daw sa akin yon. Pagkatapos, umuwi na kami. Nasobrahan ka sa pagtingin ng nakaraan niya. Dapat may minuto lang na hawak mo yung kamay na isang tao. O sige po, Tay. Pag-aaralan ko po na orasan yung paghawak ko. Siya nga pala. Anong nakita mo? Wala po, Tay. Normal na ginagawa lang po nila sa araw-araw. Gigising, kakain. Iinom daw po na maintenance sila. Pagkatapos, gagala lang po sa labas. At, B-boy, at ano? Dumaan po sila sa mansyon ni Doña Almira. Madalas po silang binibigyan ng bigas. Anong ibig mo sabihin? Na pwedeng may kinalaman si Doña Almira sa pagkawala ni Lolo Pedring? Hindi ko po alam, Tay. Mas maganda po kung si Doña Almira yung hawakan ko sa kamay o si Lolo Pedring. Kung gagawin natin yon, maalatang may motibo tayo at may ganyang kakakayanan. Pero, Tay, hindi mo ba kaduda-duda si Doña Almira? Sigurado po bang wala siyang gagawing masama nun? Hindi ko alam pero napakabait kasi talaga ni Doña Almira. Tulad ng mga sinasabi mo, nagbibigay siya ng bigas kila Lolo Pedring. Ganun din siya sa mga mahihirap na kabaryo natin, lalo na sa mga kapusbalad. Kaya nga pinagpaalayang si Doña Almira dahil sobrang bait talaga niyan. Ang mga anak niya nasa Maynila, tapos nasa ibang bansa pa. Puro mga asensado, ang gaganda ng mga negosyo. Talaga ho? Ngayon ko lang nalaman na ganyan po pala kabait si Doña Almira. Matagal na po ba siya nakatira dito, Tay? Oo. Bagong mag-asawa pa lang kami ng nanay mo noon, nandito na siya. Buhay pa nga yung asawa niya nung mga panahon na yun paano po namatay yung asawa niya? Kagaya na nangyari kay Lolo Pedring. Nawala rin siya nung malubhan na yung kanyang sakit. Ewan ko ba pero mas lumakas ang kakaibang pakiramdam ko kay Doña Almira. Nung sinabi ni tatay na nawala ang kanyang asawa nang magkaroon ng malubhang sakit. Malaki ang hinala ko na merong itinatago si Doña Almira. Pero ayokong pagbintangan siya o sabihin kay tatay ang paghihinala ko. Dahil sigurado naman ako na hindi siya maniniwala. Lumipas ang ilang araw. Hindi na talaga bumalik pa si Lolo Pedring. Iyak nang iyak ang asawa niya sa araw-araw. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na hindi na siya nagising pa sa pagtulog. Kakaawa talaga ang nangyari sa kanya.
Halos 1 buwan ang nakalipas. Saka pa lang ako pinayagan ni tatay na sumama ulit sa kanya sa pagtitinda ng balot. Uy, B-boy! Ang tagal nating hindi nagkita ah. Oh, akala ko ba galit ka sa akin? Ang tagal-tagal na nun eh. Tsaka, hinintay pala kitang sumama ulit kay Mang Tolits. Kasi sasabihin ko sanang naniniwala na akong may powers ka. Eh bakit naman biglang nagbago yung isip mo? Naisip ko lang. Kahit kailan kasi, hindi ko sinabi sa'yo na may tatay pa ako at lasinggero siya. Nabigla lang talaga ako nung sinabi mo sa akin. Hindi kasi ako makapaniwala. Eh sabi ko naman sa'yo, may superpowers talaga ako eh. Paano mo naman nakuha yung ganyang klaseng superpowers? Eh ang sabi ni tatay, may ganito rin daw yung nanay ko. Ganon? Sayang, hindi mo na nakilala yung nanay mo, no? Ganun yata talaga eh. Hindi ata pwedeng dalawa yung may superpowers. Sa bagay, Eh ikaw, kamusta ka naman pala? Pinuntahan mo ba ulit yung tatay mo? hindi na. Lasinggero pa rin pala siya eh. Tsaka, kinukuha niya lahat ng pera ko kapag pumupunta ako dun. Mas mabuti pa nga, hindi na lang ako umuwi. Nakakaawa ka naman. Napakaswerte ko kasi mabait yung tatay ko eh. Oo naman, naiinggit nga ako sa'yo eh. Minsan nga, nagdadasal ako na sana magbago na si tatay. Tapos, maging kagaya siya ni Mang Tolits. Eh malay mo naman, Chichay, magbago nga talaga. Naku, malabo na yun. Mula nung pinanganak ako, ganun na siya eh. Namatay nga yung nanay ko nang dahil sa konsumisyon sa kanya. Pero sana, Chichay, lumaki ka na maayos. Oo naman no. Paglaki ko, magiging maganda yung buhay ko. Hindi ako papayag na hanggang dito na lang ako. Yan yung Chichay na nakilala ko. O sige na, babalik na ako sa pangangalakal. Tatalikod na sana si Chichay mula sa akin. Pero agad ko siyang pinatigil nang may naalala ko. Kumuha ko ng chicharon at penoy sa paninda namin. Saka ko yun inabot sa kanya. At pagkaabot niya nun sa akin, hindi ko alam kung anong nangyari. Kahit pa may proteksyon ako ay bigla ko nalang nakita ang nakaraan ni Chichay. Nakita kong sinusundan ng kotse ni Doña Almira si Chichay. Nakita ko rin na kinakausap siya palagi ni Doña Almira. B-boy? Ano nangyayari sa'yo? Chichay, may madalas bang sumusunod sa'yo? Ha? Anong madalas sumunod? Wala. Ang sabi ko, mag-ingat ka na lang palagi. Lalo na't sa kalye ka natutulog. Ano ka ba naman? Sanay na ako sa kalye, no? Hindi mo na nga kailangan pa akong paalalahanan eh. Yun na nga eh. Baka kahit sanay ka na, hindi mo alam na pwedeng may mangyaring masama sa'yo kapag naging pabaya ka. Oo na. Para ka namang matanda akong magsalita eh. Alis na nga ako. Salamat sa pene chicharon ha. Pagkaalis naman ni Chichay, nakaramdam ako ng mali. Pakiramdam ko, dapat sinabihan ko siya tungkol kay Doña Almira. Dapat sinabi ko sa kanya na huwag sasama kay Doña Almira, kahit na anong mangyari. Palagi na akong sinasama ni tatay noon sa pagtitinda ng balot. Ang sabi niya, may tiwala na siya sa akin na hindi ko daw susuwayin ang utos niya. Hindi ko naman talaga siya susuwayin. Pero ang problema nga lang, may napansin akong kakaiba. Habang naglalakad kami at sumisigaw ng balot, napadaan kami sa lugar kung saan madalas na nakatambay si Chichay. Tay, napansin mo ba? Parang 1 linggo na yatang wala si Chichay. Abay, oo nga no. Nasaan kaya yung batang yun? Tay, ang totoo po niyan, may hindi ako sinabi sa inyo. At ano naman yan, B-boy? Huwag mo sabihin sinuway mo na naman yung utos ko. Eh, wala naman po ako sinuway na utos niyo, Tay. Pero hindi ko alam kung bakit hindi tumulab kay Chichay yung proteksyon. Ano ibig mo sabihin, B-boy? Nung huli ko po kasing nakita si Chichay, nahawakan ko po yung kamay niya. Kahit suot ko po yung proteksyon, nakita ko po yung nakaraan niya. Sunod po ng sunod sa kanya yung kotse ni Doña Almira. Tapos kinakausap po siya nito lagi. Ano naman kung sinusundan siya ng kotse ni Doña Almira? Eh anak, hindi dapat lahat binibigyan mo ng mali siya. Itoy, nakita ko rin po yung mukha ni nanay nung huling nahawakan ko si Doña Almira eh. Ano? Paano mo nakita yung nanay mo sa nakaraan ni Doña Almira? Eh ang sabi ng albularya, 2 hanggang 3 araw lang daw yung kaya mo makita. Hindi ko rin po alam, tay.
Kaya nga po hindi ko sinabi sa inyo nung una. Baka mapagalitan niyo po ako. Eh bakit naman kita papagalitan? Kasi po tay, ang totoo niyan, na-curious po talaga ako nung unang beses na nahawakan ko si Doña Almira. Nakakita po kasi ako ng malaking ibon eh. Kasi laki po ng tao. Nakita ko rin po si Doña Almira na mayroong dugo sa kanyang bibig. Kaya po nung nakita ko po siya sa school namin, sinundan ko po siya. Doon ko po ulit nahawakan yung kamay ni Doña Almira. At nakita ko yung mukha ni nanay sa nakaraan niya. B-boy, sigurado ka ba talaga na nanay mo yung nakita mo? Opo tay, sigurado po ako. Palagi po natin kinakausap si nanay tuwing gabi, di ba? Madalas ko pong nakikita yung picture niya. Eh kung ganon, ibang hinala mo kay Doña Almira, ganon ba? Opo tay, noong nakaraan ko pa po nararamdaman yun. Ayoko lang po magbintang pero parang siya po yung kumuha kay Lolo Pedring. Abay kung ganon, hindi dapat tayo mag-aksaya ng oras. Subukan natin kumonsulta ulit sa albularyo para magtanong. Kailan po, tay? Bukas ng umaga. Kaya lang, paano po si Chichay? Paano po kung napahamak na po siya? Anak, pasensya na. Pero 1 linggo na nakalipas. Hindi ko na maipapangako na nasa maayos ba siyang lagay. Nalungkot talaga ako ng sobra ng dahil sa nangyari. Nagdadasal talaga ako ng paulit-ulit sa Diyos na sana ay buhay pa si Chichay at nasa maayos pa siyang lagay. Siya na ang itinuturing kong best friend. Wala naman kasi akong ibang kaibigang bata kundi siya lang. At talagang sasama ng husto ang loob ko kung mawawala siya. Sisisihin ko talaga ang sarili ko. At nang sumunod na araw, minalas na wala ang albularya na pinuntahan namin. Alalang-alala pa naman ako na baka kung ano nang nangyari kay Chichay. At mas lalo pang tumindi ang pag-aalala ko sa kanya nang makasalubong namin si Kuya Tonying habang papauwi kami ng bahay. Magtulits! Magtulits! Oh, Tonying, ano nangyari natataranta ka dyan? Nabalitaan niyo ho ba? Ano bang balita? Kauuwi lang namin galing sa kabilang baryo eh. May nakita pong patay na tao doon sa may bukid. Bago yun, marami nakarinig kagabi na may pagaspas ng pakpak daw. May isang nakakita na may isang napakalaking ibon daw na lumilipad kagabi. Tay, yun na yata yung sinasabi ko ho. Kung ganun, ano daw itsura ng ibon? Kasi laki daw ho ng tao. Nakakatakot daw yung muka. Mukha raw uwak-uwak, sabi ng matanda eh. Uwak-uwak? Hindi ba't aswang yun? Oo, Mang Tolits. Aswang araw. At yun yung pinaghinalaang pumatay sa natagpo ang bangkay. Sino raw yung natagpo ang bangkay? Pulubi ho, Mang Tolits. Ang sabi ng mga matatanda, ang binibiktima daw na uwak-uwak ay yung mga pagala-gala at mahihina at may sakit. Ibig mo sabihin, yung uwak-uwak yung kumukuha ng mga taong nagkakasakit? Oo, B-boy. Mukhang gano'n na nga. Tay! Sige, Tonying. Balitaan mo na lang ako sa kung ano mangyayari ulit, ha? Uwi muna kami ni B-boy. O sige ho, Mang Tolits. Tay, sinasabi ko na nga, be. Tama po yata yung hinala ko. Oo nga, anak. Kung ganon, may posibilidad na si Doña Almira yung uwak-uwak. Hindi po ako sigurado, tay. Pero kung madalas mo siya nakikita sa mga taong nawala, isa lang ang sigurado. May connection siya sa uwak-uwak. Alam kong gagawin natin, tay. Kailangan natin magplano, anak. Hindi pwedeng wala tayong gagawin, lalo na't may nalalaman tayo. Isa pa, yung sinasabi mong nakita mo yung mukha ng nanay mo sa nakaraan ni Doña Almira, sigurado ako may dahilan yon. Itay, kakayanin po ba natin? At saka, kailan po natin gagawin yun? Siguradong delikado ang gagawin natin, B-boy. Kaya kailangan natin maganda. Puntahan muna natin yung albularya at kukonsulta sa kanya tungkol sa gagawin natin. O sige po, tay. Kung ano pong alam niyong tamang gawin. Alam ko po na kayo yung mas nakakaalam. Pasensya ka na, anak, kung hindi ako naniwala sa iyo nung una, ha? Pinagsisihan ni tatay kung bakit hindi siya nakinig sa akin nung unang sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nakita ko sa nakaraan ni Doña Almira. Pero para sa akin, pareho lang naman kami ni tatay. Pareho lang kaming nag-alangang paniwalaan ng kakayahan ko. Kinabukasan, pumunta na kami sa albularya para kausapin siya tungkol sa nalaman namin.
Mukhang nagagamit mo ng kakayahan mo, B-boy. Hindi ba't sabi ko sa'yo, Tolets? Siguradong kung tinulungan ko kayong alisin ang kakayahan ni B-boy, malamang na pagsisisihan ninyo. Gusto ko po yung kakayanan ko at mas gusto ko pang gumaling. Pero pwede ko po bang malaman kung paano mas gagaling sa pagtingin sa nakaraan ng mga tao? Kusa mong matututunan yan sa pagtanda mo, B-boy. Ang tanging paraan para matuto ka, ang makihalubilo sa taong meron din ang kakayahang meron ka. Pero bihira lang ang meron yan, kaya kailangang matutunan mong mag-isa. Ganun po ba? Pero meron po akong tanong tungkol sa nangyari sa akin. Sabi niyo po, mapoprotektahan ako ng binigay niyo anting-anting. Pero nung nakaraang linggo, minawakan po ko isa sa mga kaibigan ko. Tapos nakita ko yung nakaraan niya. Paano naman po nangyari yun? Sa kagustuhan mo na malaman, kaya mo nakita. Ganun po ba yun? Yung isa po, nakita ko po yung mukha ni nanay sa isang matandang babae. Si nanay po, namatay na po siya nung pinanganak ako eh. Tungkol sa bagay na yan, hindi ko rin sigurado, B-boy. Pero sa edad mo ang alam ko talaga 2 hanggang 3 araw lamang ang kaya mong makita. Pero kung nakakita ka na ng nakaraan ng matagal nang nangyari, baka mas malakas ang kakayahan mo. Hindi lang natin lubos na naiintindihan ang kakayanan mo. Teka lang, yan lang ba ang dahilan kung bakit binisita ninyo ako dito? Ang totoo niyan, Aling Nene, may nadiskubre kami ni B-Boy. Idinitalya ni tatay ang lahat ng mga nalaman namin kay Aling Nene. Maging ako ay nagsabi rin. Ikinuwento ko ang detalye ng mga nakita kong nakaraan nila. Hanggang sa matapos naming sabihin ang lahat. Mukhang tama nga si B-Boy. May kakaiba nga sa Doña Almira na yan. Pero ang uwak-uwak, ayon dito sa pagtatawas ko, hindi naman siya si Doña Almira. Kung ganun, sino po yun? Hindi ko rin matukoy, B-Boy. Kayo ang makakaalam niyan. Oras na gawin ninyo ang plano ninyo. Maghahanda kami, Aling Nene. Pero ano po bang dapat namin dalhin o pwedeng pangontra sa isang uwak-uwak? Kagaya lang din ng mga pangontra sa aswang. Bawang, asin, buntot pagi at kung ano-ano pa. Bibigyan ko kayo ng buntot pagi na may basbas ko. Pero ang mas dapat nyong paghandaan, kung paano nyo lalabanan ang lumilipad. Dahil mas higit na mahirap labanan ng aswang na lumilipad, kagaya niyang uwak-uwak. Marami pang ibang ibinilin sa amin si Aling Nene. Nasusundin naman namin ni tatay. Pagdating namin sa bahay, nag-isip kami ng paraan para malabanan namin ang uwak-uwak, kahit na lumilipad pa siya. Ilang araw din namin pinaghandaan ang lahat. Kahit pakulitin ko si tatay na puntahan na namin ang bahay nila Doña Almira. Hindi siya pumapayag dahil hindi pa raw tamang araw. Habang nasa klase naman sa eskwelahan, nakatulog ako ulit nang dahil sa pagod namin ni tatay. Hindi tuloy na iwasan na mapagalitan ako ni Ma'am Laura. B-boy! Gising na, B-boy! Ma'am, sorry ho. Natutulog ka na naman sa klase ko. Sumasama ka na naman ba sa tatay mo sa pagtitinda ng balot? Hindi ho, ma'am. Sadyang nabuyat lang po ako kagabi. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya makatulog. Ay nako, B-boy. Ako pa talaga niloko mo. Nakita ka nga raw ng isa sa mga kaklase mo. Sorry po, ma'am. Hindi ko po kasi maiwasan na hindi sumama eh. Nakikiusap po ako kay tatay na isama niya ako. Kasi wala akong kasama sa bahay sa tuwing nagtitinda siya. Magpapalusot ka pa, B-boy. Pwede ka namang magsulat o magbasa sa bahay nyo habang naghihintay sa pag-uwi ng tatay mo. Alam mo ba, may palipad-lipad raw na isang napakalaking ibon sa baryo natin itong mga nakaraang araw. At bata daw yung pinupuntirya nun. Gusto mo bang mabiktima ka kung sasama ka palagi sa tatay mo? Kung ganun po, mas okay po na kasama ako ni tatay para may kasama siya. Paano po kung atakihin siya ng ibon na yun? Wala pong tutulong sa kanya. Ay nako, hindi mo iniintindi ang sinasabi ko, B-boy. Mga bata sabi ang binibiktima. At isang bata na ang nakita. Talaga ho? Sino naman pong bata? Talagang tinatanong mo pa, no? Hindi ka ba talaga natatakot? Yung batang babaeng purube na pakalat-kalat sa labas ng palengke. Po! Si Chichay po! Umupo ka nga, B-boy. At huwag ka sisigaw sa akin, ha?
Ma'am, si Jijay po yun eh. Kaibigan ko po siya, ma'am. Ano? Kaibigan mo yon? Opo, ma'am. Kaibigan ko po siya. Siya lang po yung batang kaibigan ko kasi ayaw ng lahat sa akin eh. Pagkatapos, mamamatay lang siya kagad. Teka lang, B-boy. Oo, huwag kang umiyak, ha? Hindi pa tayo sigurado kung talagang siya nga yun. Ma'am, ilang linggo na po siyang hindi nagpapakita sa amin eh. Siguradong siya po yun. Dahil lasan siya kung hindi siya yung namatay na batang babae. Umiyak ako ng umiyak noon sa eskwelahan. Kaya naman, imbis na pagalitan ako ni Ma'am Laura nang dahil sa pagtulog ko sa klase niya, awang-awa siya sa akin. Pinatahan niya man ako ay tulala pa rin ako sa klase. Hanggang sa matapos na nga ang oras ng eskwela. Tulala ako habang naglalakad pa uwi. At sobrang nanlulumo ako. Wala akong nagawa para sa nag-iisang kaibigan na meron ako. Tay, nandito na po ako. Oh, B-boy, ba't ganyan itsura mo? Para kang nanlulumo. Ano ba nangyari? Tay, si Jijay po. Wala na po talaga siya. Nahuli na po tayo. Hindi na po natin siya nailigtas. Diyos ko, saan mo naman nakuha yung balitang yan? Kay Ma'am Laura po, tay. Sinabi niya na may nakita daw batang babae pulubi na namatay. Halika dito, anak. Lumapit ka sa akin. Tay, siya lang po yung nag-iisang kaibigan ko. Hindi po siya pwedeng mawala. Pasensya na, anak. Pasensya na. Pero inaasahan ko na talaga mangyayari to. Inaasahan ko na talagang pwedeng hindi na natin maabutan si Chichay. Pero tay, para saan po ibaganda natin kung ganun? Akala ko po para iligtas si Chichay. B-boy, 1 linggo na simula nung nawala siya. At doon pa lang natin siya sinimulang hanapin. Sa tingin mo ba, hindi pa siya kinain ng uwak-uwak sa mga panahong yon? Pero tay, umaasa pa rin po ako. Bata ka pa nga talaga, B-boy. Huwag ka magalala. Kahit nawala si Chichay, sisiguraduhin ko makakapag-iganti tayo. Papatayin natin yung uwak-uwak na walang ibang ginawa kundi kunin yung mga inosenteng tao. Tay, kailan po ba? Kailan ba natin gagawin yung mission natin? Bukas na bukas din, B-boy. Bukas makakamit na natin yung hostesya. Noong gabi rin yun, inihanda namin ni tatay ang lahat ng mga kakailanganin namin. Ipinatanda niya sa akin ang mga dapat kong tandaan. Mga bagay na alam niyang makakalimutan ko bilang bata. Pero ang lahat ng yun ay inintindi ko. Tinandaan ko ang bawat detalye para hindi kami pumalpak. At sa edad kong yon ang unang beses na nakaramdam ako ng matinding galit. Nasa puntong gigil na gigil akong makamit ang hustisya. Hindi pa dapat maramdaman ng bata yon. Pero ako, sa edad kong 9 na taong gulang, naramdaman ko na. Habang nakatanaw sa bahay nila Doña Almira, kung saan ginaganap ang parang birthday party na malapit nang matapos, tinapik ni tatay ang balikat ko. O anak, handa ka na ba? Handang-handa na po ako. Basta kung sakali, huwag ka magdadalawang isip na sumigaw na malakas at darating si tatay para sa'yo. Upo, tay. O sige na, lumakad ka na. Huwag kakalimutang artista ka sa gabing ito. Naglakad na ako patawid sa mansyon nila Doña Almira. Marahan akong naglakad sa harap ng gate nila at pasimpleng sumilip sa handaan. Parang nagliligpit na sila. Bagay na sinadya namin ni tatay para hindi mahalata ang plano. Naroon si Doña Almira, kaya kaagad niya akong napansin. Ngumiti siya sa akin at nginitian ko rin siya bago siya naglakad palapit sa akin. Oh, B-boy! Magandang gabi! Abay, napadaan ka. Kakagaling ko lang po sa bahay ng kaklase ko. Gumawa po kami ng group project. Hindi ba't nasa grade 4 ka pa lang? Pinapayagan na kayong gumawa ng group project? Opo, nandun naman kasi yung nanay ng kaklase ko eh. Binabantayan niya po kami. Ay, ganun ba? Abay, gabi na. Dapat sinundo ka na lang ng tatay mo. Naku, sanay naman po ako sa gabi. Wala pong problema sa akin yun. O sige po ah,
Didiretso po ako sa kung saan yung pwesto ng paninda ni tatay. Abay, ganun ba? Kung ganun papahatid na lang kita sa driver ko. Naku, hindi na ho, Doña Almira. Kaya ko na po ito. Siya nga po pala. Sino po pala may birthday dyan? Birthday ng yumaw kong asawa. Ay, ang swerte naman po ng asawa nyo. Kahit wala na po siya sa mundo, ipinaghahanda nyo pa rin po siya. Siyempre naman, mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya ipinaghahanda ko siya taon-taon kahit wala na siya. Nga pala, pumasok ka sa loob at bibigyan kita ng handa. Pasensya ka na't kukunti lamang ito, ha? Ayos lang po yun, Donya. O sige ho, sasama po ako. Halika dito at hawakan mo ang kamay ko, B-boy. Marahas na napalunok ako nang ilahad niya ang kamay niya para hawakan ako. Hinawakan ko rin naman yon at saka ngumiti sa kanya. Sa pagbukas ng gate, naramdaman ko na ang kakaibang sensasyon sa aking kamay. Hudyat na makikita ko na ang nakaraan niya. Naghanda ako sa mga posibilidad na makita ko. Pero habang naglalakad kami, nakaramdam na ako ng matinding hilo dahil sa dami ng impormasyon na pumapasok sa utak ko. Hanggang sa bago kami makapasok sa loob ng bahay nila Doña Almira, pumatak na ang dugo mula sa aking ilong. Hahatakin ko na sana ang kamay ko para umalis na, pero hinigpitan ni Doña Almira ang pagkakahawak sa akin. Sunod-sunod yon at hanggang sa naging malabo na ang lahat at tuluyang nagdilim ang paligid. Nang magmulat ako ng mga mata, nakita ko si Doña Almira habang may kung anong tinatadtad sa lamesa, kaharap ng isang napakalaking hawla. Ang hawla ay may malaking itim na ibon na parang uwak ang itsura. Nakakatakot, pero inaasahan ko na ang ganito. Tinuruan ako ni tatay na maging tahimik lang sa oras na makita ko raw ang uwak-uwak. At hindi lang ang uwak-uwak ang nakita ko. Merong altar doon na parang sa mga pelikula. May mga nakasinding itim na kandila at parang may ribulto. Pero hindi santo ang ribultong naroon. May mahabang pulang sungay at pulang mga mata. Parang isang demonyo. Darling, sariwa ang ibibigay ko sa iyo ngayong araw. Hindi lang sariwa. May espesyal pa siyang kakayahan. Alam mo ba, 9 na taon na rin ang nakalipas simula nang makatikim ka ng espesyal na tao. At ang sabi mo sa akin, napakasarap ng inihain kong yun sa'yo, hindi ba? Sobrang namimiss ko na ang pagiging tao mo, darling. Kaya sana'y maging sapat na pagkain na ang ibibigay ko sa'yo ngayong araw. Para maging tao ka namang muli. At hindi na lang puro ganyan ang itsura mo. Alam ko namang nasasabik ka na rin na bumalik sa tunay mong anyo. 9 na taon po? Nanay ko po ba yung tinutukoy nyo? Oh, gising ka na pala, B-boy. Nagugutom ka ba? Hindi po ako nagugutom. Sabihin niyo po sa akin yung totoo. Pinakain niyo rin po ba si nanay sa halimaw na yan? B-boy, nakita mo ba ang nakaraan ko? Kagaya ka rin ba ng nanay mo na may espesyal na kakayahan? Opo! Kitang-kita ko po lahat ng kasama na ginawa niyo sa lahat ng taong pinatay ninyo. Kung paano niyo po kinuha si Lolo Pedring at ipinakain sa wak-wak. Pinapalibad niyo po siya para maghanap ng biktima. Pero ikaw lang din yung naloloko sa mga tao. Nagkukunwari ka mabait pagkatapos bibiktimahin niyo rin po pala sila. Ginawa ko lang ang lahat ng yon. Dahil tulad mo at tulad ng tatay mo, may pangangailangan din ako at ang mga anak ko. Pero hindi kagaya ng tatay mo na mababa lang ang pangarap para sa'yo. Matayog ang sa akin. Kaya hinihigop na lang namin ang asawa ko ang swerteng meron kayo. Napakasama niyo! Pati yung nanay ko inosente, pinatay niyo siya! Wala naman talaga akong balak na patayin ang nanay mo, B-boy. Lalo na't wala naman siyang sakit. Mabait naman talaga kami. Hindi kami pumapatay ng mga taong may silbi pa sa mundong ito. Kapag alam naming wala ng silbi, yun ang pinapatay namin. Kaya lang napakakulit kasi niya. Nakita niya kung ano ang ginagawa ko gamit ang espesyal na kakayahang meron siya. At balak niya akong isuplong sa mga otoridad. Alam nga namang pabayaan ko lang siya. Di pinatay ko na at ipinakain sa asawa ko. Nabusog na ang asawa ko.
Nabawasan pa ang mga palamuning walang kwenta dito sa baryong ito. Grabe kayo! Nasasama niyo! Hindi ako masamang tao, B-boy. Isipin mong maigi. Mga walang silbing tao. Yung may mga sakit na. At wala nang ibang gagawin kundi ang tumungangan na lamang sa bahay. Mga pabigat na lamang sa mga mahal nila sa buhay. Iyon ang kinukuha namin. Bakit po pati yung mga pulubi? Bakit pati kaibigan ko kinuha niyo? Dahil wala rin naman silang silbi. Mga hingi lang ng hingi. Hindi marunong magbanat ng maayos. Puro lahat ng kamay ang gustong gawin. Pero may pangarap din po sila. Pangarap na siguradong kahit kailan. Hindi matutupad, B-boy. At ngayon, ikaw naman ang bibiktimahin namin. Alam mo na naman siguro kung bakit hindi ba? Dahil kagaya ng nanay mo, atrebido ka rin. Ayaw mo magpaawat. Talagang paulit-ulit mong ginugustong mahawakan ng kamay ko at malaman ng nakaraan ko. Napakatigas ng ulo mong bata ka. Hindi niyo ako mapapatay. At bakit naman hindi? Pasensya ka na, B-boy. Wala rito ang tatay mo para ipagtanggol ka. Kagaya na lamang ng nangyari sa nanay mo. Wala ang tatay mo nung kinuha ko siya. Dapat nga noong sanggol ka pa lang kukunin na kita. Dahil mahina ka at kulang sa buwan. Pasalamat ka't naawa pa ako sa'yo dahil pinalaki pa kita. Tama naman ang desisyon ko na palakihin ka pa. Dahil mas naging may silbi ka. Mahihigop ng asawa ko yung espesyal mong kakayahan. At babalik siya sa pagiging tao. Sobra sama niyo po. Kasasama niyo. May hangganan din ang kasama ninyo. At sigurado akong pagbabayaran niyo ng malaki ang kasamaang ginagawa niyo. Eh, ganyan din ang sinabi ng nanay mo, B-boy. At ng lahat ng mga taong nakain ng asawa ko. Pero napagbayaran ba namin? Sa mundong ito, kahit kailan, hindi nananalo ang mga mabubuti. Mas nananalo ang mga masasama dahil may kakampi kaming Diyos. At sinong Diyos niyo? Demonyo? Bakit? Ang Diyos niyo ba ay may nagagawa? Baliktad po ang sinasabi niyo, Doña Almira. Ang masasama, sa una lang po nananalo. Dahil sa huli, kayo rin po yung magdudusa at makakaranas na nakakatakot na parusa sa huli. At kailan pa yung huli na yan, B-boy? Napakatagal ko nang nabubuhay. Maganda pa rin ang buhay ko. Pero may masamang karma pa din po kayo. Ay nako, ang mabuti pa para matapos ng mahabang kwentuhang ito. Halika dito, ipapakain na kita sa asawa ko para bumalik na siya sa pagiging tao. Tuluyan akong naiyak nang hilahin niya ako paalis sa kinauupuan ko. Pero kahit na umiiyak ako, hindi ako nagsalita. Tahimik akong nakikipaghatakan kay Doña Almira. Hindi kasi ito kasama sa plano namin. Dapat, kapag nakita ko na ang nakaraan ni Doña Almira, tatakbo na ako paalis. Pero wala akong nagawa nang manghina ako kanina. Dahil kahit na matanda na si Doña Almira, malakas pa rin siya. Nagawa niya akong hatakin patungo sa harap ng napakalaking hawla. Nakakahindik ang itsura ng malahalimaw na uwak-uwak. Pula ang mga mata nito at itim ang buong katawan. May tukarin siya na tila parang isang uwak. At nang nasa harap na niya ako, bigla itong humuni. Pero may kasamang malademonyong tunog. Sobrang baho ng lumabas na hininga sa kanyang bibig. Sobrang nakakadiri yun. Darling ko, mag-enjoy ka na sa munting handog ko sa'yo. Doña Almira, may kabayaran din po yung ginagawa niyong to. Nang lumabas ang uwak-uwak mula sa hawla, kumikita ko ng mariin at nagdasal sa utak ko. Umiiyak ako habang nakadaop ang mga palad. Nagbabaka sakaling marinig ako ng Diyos na pinagdadasalan namin ni tatay. Ramdam ko na ang paglapit nito at ang masangsang na amoy ay mas nanunuot sa ilong ko. Hanggang sa may nangyari na hindi ko inaasahan. Abay, darling, bakit ka umaatras? Hindi kita maintindihan. Bakit ayaw mong kainin? Gaya lang din siya ng nanay niya. Pasarap. Hoy, B-boy, ano bang meron ka at ayaw kang kainin ng asawa ko? Hindi ko po alam.
Baka hindi po ako masarap kagaya ng inaasahan nyo. Hindi. Imposible ito. May tinatago ka sa akin kaya ayaw niya kainin. Wala po ako tinatago. Nagkaroon ako ng pagkakataon na tumayo at tumakas mula kay Doña Almira. Dahil matanda na si Doña Almira, hindi na siya ganun kabilis tumakbo. Habang ako ay mabilis na kumaripas ng takbo patungo sa isang pintuang naroon. Pero pagbukas ko ng pinto, umalingasaw ang masangsang na amoy kasunod ng sigaw ng mga taong nasa loob. Nalaki ang mga mata ko nang makita ang tila mga preso sa loob. Agad akong pumasok sa loob nang marinig ko si Doña Almira na malapit nang sumunod sa akin at saka ko isinara ang pintuan at inilak. Panay ang pagkalabog niya ng pinto habang isa-isa kong tinitingnan ang mga nakakulong doon. Hinanap ko si Chichay. Alam kong buhay pa si Chichay dahil nakita ko sa nakaraan ni Doña Almira. Nakita kong buhay pa siya at hindi siya kaagad ipinakain sa uwak-uwak niyang asawa. Nang makita ko si Chichay, hinang-hina na siya kaya hindi niya ako nakita. Ang mga taong naroon ay halos wala na ring lakas. Nasa 5 siguro sila. Chichay! Chichay! Gumising ka na dyan! Biboy? Namamalikmata lang ba ako? Ikaw ba talaga yan? Hindi ka na mamalikmata, Chichay. Ako talaga to. At ililigtas kita. Pero Biboy, hindi na tayo makakaligtas dito. Maraming bantay dito. At saka, paano mo mabubuksin yung kulungan to? Ako nang bahala dyan. Basta hindi mo lang ako, Chichay. Mag-iingat ka, Biboy. Sana magtagumpay ka't mailigtas mo talaga ako dito. Tumango ako at saka naghanap ng pwedeng pambukas ng kulungan na pinaglalagyan ni Chichay. Pero bago pa man ako makahanap, biglang bumukas ang pinto at nakangising pumasok si Doña Almira. May hawak siyang susi habang naglalakad papasok sa loob. Nasa akin ang susi, kaya wala kang magagawa para iligtas ang kaibigan mo. Halika na, bilisan mo at hahanapin ko ang proteksyon na suot mo. Paanong nalaman niyo may suot akong proteksyon? Proteksyon o anting-anting lang naman ang kayang pumigil sa isang aswang. Masyado ka pa nga talagang bata para sa ganitong bagay. Akala mo siguro kaya mo akong labanan sa edad mong yan. Lalapit sana siya sa akin pero mabilis kong inalis ang sapatos na suot ko at inihagis yun sa kanya. Sumalpok sa mukha ni Doña Almira ang sapatos ko at nabitiwan niya ang mga hawak niyang susi. Mabilis akong tumakbo patungo sa nalaglag na mga susi. Pero bago ko yun makuha, nahawakan ni Doña Almira ang buhok ko. Bago niya pamahatak ang ulo ko, inapakan ko na ang paa niya at nabitiwan niya ang buhok ko. Nagmamadaling kinuha ko ang mga susi at hinawakan ng kamay ni Doña Almira para kagatin yon. Aray ko, Biboy! Linti ka talagang bata ka! Pagkatapos ko siyang kagatin, itinulak ko siya at natumba siya agad sa sahig. Alam kong masama ang itulak o labanan ng isang matanda. Pero naiiba si Doña Almira. Hindi siya dapat igalang. At nang matumba si Doña Almira sa sahig, nagmamadali kong binuksan ang mga kulungan at nagsilabasan ang mga nakakulong doon. Kasama na rin si Chichay. Tara na, Biboy! Umalis na tayo dito! Tumakbo na kayo. Alalayin mo yung mga matatanda, Chichay. Hihintayin ko pa si tatay. Hindi pwede, Biboy! Sumama ka na lang sa amin! Hindi. Meron kami plano ng tatay. Kaya bilisan nyo na. Ako nang bahala kay Doña Almira. Pero paano kung hindi ka na makatakas? Makakatakas ako. Tiwala lang. Tumakbo na nga sila. Kahit na ang iba ay nanghihina na dahil parehong gutom at may mga sakit. Pilit nilang nilabanan ang pagod at panghihinang nararamdaman nila. Habang ako ay inapakan ko ang paa ni Doña Almira para hindi siya makatayo mula sa sahig. Mabuti na lang talaga. Matanda na siya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang humiyaw lamang sa sakit. Pero nagkaroon ng problema. Nakabukas nga pala ang kulungan ng uwak-uwak. Kaya nahirapan silang tumakas. Wala akong nagawa kung hindi ang bitawan ng pag-apa ko sa paa ni Doña Almira. Pero siniguro kung hindi siya agad makakatayo. Tinadyakan ko ang kanyang tiyan bago ako tumakbo palabas. Napahiyaw siya sa sakit pero dinilaan ko lamang siya. Kaagad naman akong humarang kila Chichay at pinagmadali silang makalabas ng pintuan. Hoy!
pangit na ibon! Ako kainin mo, wag sila! Mabuti na lamang, hindi nakalapit ang uwak-uwak dahil nakatali pala ito sa paa niya. Mukhang itinali ni Doña Almira para hindi makatakas. Asawa niya pala, pero bakit niya hinayaang nakakulong at nakatali pa? At nang makatakas na silang lahat, doon pa ika-ikang lumabas si Doña Almira. Linti ka talagang bata ka. Napakawalang modo mo. Bakit mo ako sinipa sa tiyan? Alam niyo po mabait ako, Doña Almira. Wala lang po akong modo sa mga matatandang kagaya niyo. Ewan ko lang kung kakayanin mo pang iwasan ito. Aray ko! Hindi ko nakaiwas nang batuhin niya ako ng kung ano sa aking ulo. Napahiga ako sa sahig at naramdaman ko ang pagkahilo. Doon na nakamising lumapit sa akin si Doña Almira at nilapitan ako. Hinawakan niya ang leeg ko at kinuha ang kwintas. Pinigtas niya yon bago ngumisi. Naisahan mo man akong bata ka. Mas malakas pa rin ako sa'yo. Matagal ko nang ginagawa ito. Tatay, nasa ka na, tay? Wala nang magagawa ang tatay mo. Hindi ka na niya maililigtas pa. Anong hindi maliligtas? Anak ko yan at hindi ko hayaan masaktan ng anak ko! Paano nakapasok ka dito? Kailangan ko pa bang ikwento yan? Siyempre, hindi na. Pero malay mo kapag nasa kulungan ka na, saka ako ba ikwento sa'yo kung paano ko nauto yung mga kasambahay mo? Nakita ko si tatay na hawak ang basket niya na lagayan ng balut. Agad niyang inalis ang takip at kinuha mula roon ang lagayan ng paminta namin sa bahay. Binuksan niya yon at mabilis na isinaboy sa mukha ni Doña Almira. Agad na napatakip sa mga mata si Doña Almira at napahiyaw sa sakit. Habang ang uwak-uwak ay nag-umpisa nang magwala sa loob ng kanyang hawla. Patayin ko na itong alaga mong ito. Ang alaga mong kumitel sa maraming buhay na pwede makisalba! Wag! Asawa ko yan! Wag mong gagawin yan sa asawa ko! Kaya palang nawala yung asawa mo noon. Yun ay dahil naging aswang na at ikinulong mo lang dito. Demonyita ka talaga! Mula sa basket ni tatay, kumuha siya ng asin at isinaboy sa mukha ng uwak-uwak. Pero dahil sa tindi ng pagwawala nito, natanggal ang kadena at nakalipad ang uwak-uwak. Doon na hinugot ni tatay ang kampila na binili niya pa sa kakilala niya. Agad na sinubukan ni tatay na patamaan ng aswang, pero hindi ito natamaan. Tay, yung ginawa natin. Eto na, B-boy! Kinuha ni tatay ang sisidla namin na naglalaman ng holy water. At yun ang ginamit niyang pangwasiwas sa uwak-uwak. Humihiyaw sa sakit ang uwak-uwak habang umuusok ang mga balahibo nito dahil sa holy water. Pero nakatakas pa rin ito at nakalipad palabas. Doon pa lang ako nakabawi ng lakas at bumangon mula sa sahig. B-boy, itali mo si Doña Almira. Hindi tayo papatay ng tao. Ipapakulong natin siya. Oo, sige o, tay. Masusunod o. Makaka-recover pa sana si Doña Almira mula sa paminta. Muli siyang binudburan ni tatay ng paminta sa bandang ilong. Panay ang bahing ni Doña Almira. Nasinamantala ko naman para kunin ang lubid at bimpo na dala ni tatay. Teka lang, ano ginagawa mo? Ayan, takpan po muna natin ang bimpo yung bibig nyo dahil sa kadaldalan nyo. Nagpapumiglas si Doña Almira pero naitali ko pa rin ang kanyang mga braso. Nang kagatin ko ang mga kamay niya. Nang maitali ko na ang kamay at paa niya, doon pa lang ako sumunod kay tatay para sundan naman ang uwak-uwak. Naririnig ko ang huni ng uwak-uwak na lumilipad palabas ng basement kung saan siya nakakulong. Hanggang sa umakyat na kami sa may hagdan patungo sa bahay mismo nila Doña Almira. Naghiyawan ng mga kasambahay at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Tay, ako na po magsasabi sa kanya ng holy water. Ilabas niyo na po yung kampilan. Eto B-boy Sinalo ko ang sisidra na naglalaman ng holy water at inumpisahan yung isaboy na naman sa uwak-uwak. Nilabas muli ni tatay ang kampilan at sabay namin siyang nilabanan. Natrap ang uwak-uwak sa aming dalawa, habang ang mga katulong na naroon ay naghihiyawan at nagtatakbuhan. Sinabihan din sila ni tatay na tumawag ng barangay o pulis na re-rescue sa kanila. At ilang saglit pa,
Nahiwa ni tatay ang kaliwang pakpak ng uwak-uwak at tuluyang bumagsak ito sa sahig. Tuloy-tuloy ko pa rin sinabuyan ang uwak-uwak pero pinahinto na ako ni tatay. Ako nang bahala, anak. Tatapusin ko na ang nilalang na ito. Ang nilalang na kumitel sa napakaraming buhay! Inangat ni tatay ang kampilan at saka itinarak sa may puso ng uwak-uwak. Napahuli ito ng malakas at malahalimaw. Sa pagkamatay ng uwak-uwak, tuluyan na ring natapos ang takot ng baryo namin na ang mga kamag-anak nila ay bigla na lamang mawawala kapag bigla silang magkakasakit at manghihina. Natuklasan ng lahat ang malagim na kasamaan ni Doña Almira na siya ang pumapatay sa mga taong may sakit na at inaalay niya sa demonyo. Yun ay ang uwak-uwak. Inalay rin pala niya ang asawa niya sa demonyo para maging daan niya sa swerte at pera. Ganon kagahaman si Doña Almira. 11 taon na ang nakalipas mula nung nailigtas ko ang baryo namin mula sa uwak-uwak. Pero sariwang-sariwa pa rin sa akin ang lahat ng pinagdaanan namin noon. Tatay, nandito na po ako. Oh, Biboy anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Kamusta naman yung mission mo kasama yung mga kaibigan mo? Ayos naman po, tay. Ang gagaling nga po ng mga nakasama ko eh. Tinuturuan din po nila ako ng mga ilang strategy para mapagaling yung kakayanan ko. Maganda kung ganon. Si Chichay ba? Desidido raw ba siya talagang maging isang manunugis ng aswang? Desidido daw po talaga siya eh. Ayaw na daw po niya mag-aral dahil masyado na daw siyang matanda para sa eskwelahan. Para sa kanya, yung pagiging manunugis na raw yung talagang nababagay sa kanyang trabaho. Kung sa bagay, marami ang nangangailangan ng mga manunugis, lalo na sa kabilang baryo. Grabe daw at palagi silang binibisita ng mga aswang, lalo na't walang albularyo sa kanila. Kaya nga po tay, marami nangangailangan sa amin kaya marami din akong racket. Kaya mo naman ba ipagsabayan sa pag-aaral mo? Naku, kayang-kaya yan, tay. Lalo na ngayon na hindi na dumudugo yung ilong ko. Sa loob ng 11 taon mula nang madiskubre ko ang kakayahan ko, nilinang ko na ang kakayahan kong yon at natutunan ko kung paano kontrolin para hindi na talaga dumugo ang ilong ko. Marami pa akong karanasan tungkol sa mga aswang, Miss Clar, at iba't ibang elemento sa nakalipas na panahon. At kung may pagkakataon ako, pwedeng ibahagi ko rin yun sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo. Maraming salamat nga po pala sa pagtampok sa kwento ko.